Ang relasyon ng Russia at Pilipinas ay maaring ilarawan bilang maayos at matatag, bagaman hindi ito katulad ng malapit na ugnayan na mayroon ang Pilipinas sa ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos, China o Japan. Ang ugnayan ng dalawang bansa ay may mga aspeto ng kooperasyon at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang larangan tulad ng politika, ekonomiya at seguridad. Ngunit paano kung ang relasyon ng Pilipinas at Russia ay magbago? Talaga bang tatalikuran na tayo ni Putin? Ano ang rason? Bakit nga ba iniwan ni Putin ang Pilipinas at mas pinili ang China? Iyan ang ating aalamin. Ang Pilipinas ay may masalimuot na kasaysayan kung saan nagtagumpay at nakalaban ito ng mga dayuhang mananakop. Isa itong dating kolonya ng Espanya bago ito naging isang teritoryo ng Estados Unidos at sa wakas nakamit ang kanyang kalayaan noong 1946. Dahil dito, makikita ang impluwensya ng mga Espanyol, Amerikano at mga katutubong kultura sa kasalukuyang lipunan ng Pilipinas. Nang dahil nga sa mayroon ng kaugnayan, noon pa man ang Pilipinas sa mga bansa sa Europa, hindi nakapagtataka na magkaroon din ng relasyon ang bansa sa Russia. Ang ugnayan ng Pilipinas at Russia ay nagpasimula noong dekada 1970 sa panahon ng Cold War, nang ang Pilipinas ay nagsimula ng mga diplomatikong ugnayan sa bansang dating kilala bilang Soviet Union, ang naging predecessor ng modernong Russia. Ang unang hakbang sa pagtatatag ng ugnayan ay ang pagpapadala ng mga misyon at mga diplomatikong kinatawan ng Pilipinas sa Moscow at iba pang mga lungsod sa dating Soviet Union. Sa larangan ng politika, ang Pilipinas at Russia ay nagkaroon ng mga pagtutulungan sa iba't ibang pandaigdigang issue sa loob ng United Nations at iba pang mga internasyonal na organisasyon. Ang dalawang bansa ay nagtutulungan upang itaguyod ang mga adhikain ng kapayapaan, seguridad at pag-unlad sa mundo. Sa ekonomiya, bagaman hindi gaanong malakas ang kalakalan at ekonomikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, patuloy pa rin ang pagpapalakas ng mga samahang pangkalakalan at mga pagsisikap upang mapalakas ang kalakalan at investment. Sa larangan ng seguridad, ang Pilipinas ay nakabili ng militar na kagamitan mula sa Russia na nagpapakita ng potensyal na kooperasyon sa larangan ng seguridad at pagtatanggol. Ngunit, nang magkaroon ng hidwaan ang China at Pilipinas dahil sa West Philippine Sea, tila yata pati ang ugnayan ng Pilipinas sa Russia ay nanganganib masira. Ang Pilipinas ay nagsusulong ng kanyang karapatan sa West Philippine Sea batay sa batas internasyonal, particular sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Ang desisyon inilabas ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ay nagpapakita na may legal na batayan ang mga pag-aangkin ng Pilipinas sa ilang bahagi ng WPS at itinataguyod nito ang konsepto ng malayang paglipat ng komersyo at kalayaan ng paglalayag. Sa kabila ng desisyon ng arbitrasyon, maraming hamon pa rin sa pagpapatupad ng karapatan ng Pilipinas sa WWPS. Ang China ay patuloy na nagpapalakas ng militar na presensya at pangangamkam ng mga teritoryo at likas na yaman sa nasabing lugar. Bilang tugon, ang Pilipinas ay nagpapatibay ng kooperasyong pandaigdig kasama ang iba't ibang mga bansa at mga institusyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang mga hakbang na isinagawa ng Pilipinas upang ipagtanggol ang kanyang karapatan sa West Philippine Sea ay kinabibilangan ng diplomatic protests, pagpapatibay ng bilateral at multilateral na mga kasunduan at pagpapalakas ng kanyang kakayahan sa seguridad at pagtatanggol. Gayunpaman, ang usaping ito ay patuloy na nagiging komplikado at nagdudulot ng tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China, pati na rin sa iba pang mga bansa sa rehiyon na may interes sa West Philippine Sea. Lalo na nang palabasin ng China na sila ang tinatapakan, na ang Pilipinas di umano ang nanlalamang sa kanila at nanggugulo sa kanila.
Gayunpaman, marami pa rin ang hindi naniniwala sa China nang dahil dito naghanap sila ng kaalyansa, yung bansang malakas na kakampi sa kanila, higit sa lahat may dumadaloy na komunismo. Tama, hindi kayo nagkakamali, ito ay ang Russia. Naisip ng China na kung mahihikayat nila ang Russia na sila ang kampihan tungkol sa laban nila sa Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea, ay ito ang makapagsasabi na kanila ang nasabing dagat. Maraming mga Pinoy ang hindi matatanggap ang ganitong pangyayari, ngunit mukhang may katotohanan na nga ang tuluyang pagkampi ng Russia sa China dahil nitong Abril 9, 2024 lang ay nagkita at nag-usap ang Pangulo ng China at ang ministro ng Russian Foreign Ministry upang mapagtibay ang samahan ng dalawang bansa. Nakumpirma rin ang pagkampi ng Russia sa China nang mapag-usapan din nila na handang tulungan ng China ang Russia sa seguridad patungkol sa balak di umano na paghahari-harian ng Amerika. Bakit nga ba iniwan ni Putin ang Pilipinas at mas pinili ang China? Isa lang ang nakikitang dahilan, iyan ay may kaugnayan pa rin sa nakaraan. Gayon na lamang ang malasakit ni Putin sa China dahil ang Russia ang nagpasok ng komunismo sa China. Ang ugnayan ng Russia at China ay may malaking epekto sa mga pandaigdigang patakaran, lalo na sa konteksto ng politika, ekonomiya at seguridad. Ang dalawang bansa ay nagsasagawa ng regular na pakikipag-ugnayan at kooperasyon sa iba't ibang mga larangan dahil sa kanilang pagsasaliksik ng mga interes na pampolitika at pang-ekonomiya. Kabilang na ang mga sumusunod. Una, ang politika at diplomasya. Ang Russia at China ay nagtatag ng malapit na ugnayan sa larangan ng politika at diplomasya. Ipinapakita ng kanilang ugnayan ang patuloy na suporta sa isa't isa sa mga pandaigdigang isyu tulad ng pagtutol sa unilateralism at proteksyunismo, pati na rin sa pagtitiyak ng multilateralismo at diplomasya sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Ikalawa, ang ekonomiya. Ang ekonomikong relasyon ng Russia at China ay lumalim sa mga nakaraang taon na naglalaman ng pagtaas ng kalakalan, mga proyektong enerhiya at mga pautang sa pag-aari. Ang dalawang bansa ay nagtutulungan sa mga proyektong pang-ekonomiya tulad ng pagsasama ng pipelines, kooperasyon sa enerhiya at mga pagsasanib puwersa sa larangan ng teknolohiya. Ang huli, ang seguridad. Ang Russia at China ay nagpapalakas ng kanilang ugnayan sa larangan ng seguridad, kabilang ang pagsasagawa ng mga pagsasanib puwersa sa militar, pagpapalitan ng impormasyon at pagsasanay sa pagganap ng mga military exercises. Ang kanilang kooperasyon sa larangan ng seguridad ay nagpapakita ng pagsasanib puwersa laban sa mga pandaigdigang hamon, pati na rin ang pagsisikap na mapanatili ang kanilang kapayapaan at seguridad sa kanilang mga rehiyon. Ang malalim na ugnayan ng Russia at China ay may malalim na epekto hindi lamang sa kanilang mga sariling rehiyon, kundi maging sa mga pandaigdigang patakaran at dynamics ng mga pandaigdigang relasyon. Ang patuloy na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay maaring magdulot ng mga pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang usapin ng West Philippine Sea ay patuloy na mainit na tinatalakay sa Pilipinas. Ito ay dahil sa mga pag-aangkin ng iba't ibang bansa sa mga teritoryo at likas yaman na kabilang na ang China. Ang Pilipinas ay nagpapakita ng matinding paninindigan sa karapatan nito sa teritoryo at likas yaman sa West Philippine Sea na itinuturing na bahagi ng kanilang Exclusive Economic Zone, EEZ, at teritorial na karagatan. Ang Pilipinas ay sumusuporta sa diplomasya at multilateral na pag-uusap upang malutas ang usaping ito. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang posisyon, ang Pilipinas ay nagsasagawa rin ng mga hakbang tulad ng pagtataas ng kaalaman sa pampublikong paligid tungkol sa issue, pagtataguyod ng kooperasyon sa iba't ibang bansa at pagsusulong ng mga kasunduang internasyonal na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang soberenya.
Habang patuloy ang mga negosasyon at diskusyon, ang Pilipinas ay nananatiling nakatuon sa pagtataguyod ng kanilang soberenya at pagtatanggol sa kanilang teritoryo at likas yaman sa West Philippine Sea. Paano na ngayon natuluyan nang kumampi ang Russia sa China? Tuluyan na bang susuko ang Pilipinas at ibibigay na lamang talaga ito sa mga Tsino? Ano ang magiging epekto ng pag-iwan ng Russia sa ating bansa? Ang pag-iwan ng Russia sa Pilipinas ay maaring magdulot ng iba't ibang epekto, partikular sa larangan ng politika, ekonomiya, seguridad at diplomasya. Narito ang ilang posibleng epekto. Una, sa politika. Ang pag-iwan ng Russia ay maaaring magkaroon ng epekto sa ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng politika. Ito ay maaaring magbawas ng mga oportunidad para sa bilateral na kooperasyon sa mga isyu tulad ng seguridad, kalakalan at kultura. Ikatlo, sa seguridad. Ang pag-iwan ng Russia ay maaaring magkaroon ng mga epekto sa seguridad, lalo na kung mayroong mga kasunduan sa pagtulong sa larangan ng militar o pampulitikang seguridad na maaaring mawala ng bisa. Gayunpaman, ang epekto nito ay maaaring limitado depende sa kalakaran ng mga ugnayan sa seguridad sa pagitan ng dalawang bansa bago ang pag-iwan. Ikaapat, sa diplomasya, ang pag-iwan ng Russia ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa ugnayan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa, partikular sa mga bansa sa Europa at Eurasia. Ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang larangan at sa mga multilateral na organisasyon. Sa kabuuan, ang pag-iwan ng Russia sa Pilipinas ay maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa iba't ibang aspeto ng buhay sa bansa. Ang mga epekto na ito ay maaaring maging positibo o negatibo depende sa karampatang pagtugon ng Pilipinas at iba pang mga aktor sa pandaigdigang larangan.